Hindi ko akalaing darating ang gabing ito. Ang gabing tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng aming baryo. Sa kabila ng lahat ng babala, hindi kami umalis. Mas pinili naming manatili sa San Sebastian, isang maliit na baryo sa liblib na bahagi ng norte, sa gilid ng kagubatang hindi pa kailanman naabot ng sino mang dayuhan. Sabi ng matatanda, matagal nang may naninirahan sa kagubatan. Hindi lang hayop, hindi lang ligaw na kaluluwa. May isang angka ng aswang, mga nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap ng laman ng tao upang pagpestahan. Matagal naming binaliwala ang mga kwento hanggang sa isang gabi nawala si Ramon. Si Ramon ay isang masayahing ama, isang mabait na kaibigan. Pero noong gabi ngayon, hindi siya nakauwi mula sa kanyang palaisdaan sa Maylawa. Baka naman nagpalipas siya ng gabi kay Aling Petra, pabirong-biro ni Berto, ang matalikong kaibigan. Ngunit wala ni isang tumawa, dahil alam namin hindi ganon si Ramon at ang kanyang anak, isang sanggol na 6 na buwan pa lamang, ay naiwan sa kanilang bahay, umiiyak sa dilim. Pagdating ng madaling araw, napadpad kami sa gilid ng gubatan. Hawak ang mga sulo at itak. Naghanap kami, tumawag kami. At sa ilalim ng isang punong balete, nakita namin siya. Si Ramon nakatayo, pero hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay parang isang balat na lang ng tao, natuyo at kulubot. Waring sinipsip ang kanyang dugo hanggang sa huling patak. Ang kanyang noo, may nakasulat sa dugo, "Kami ay babalik." Pagka-uwi namin sa baryo, nagtipon-tipon ang matatanda. Si Lolo Dencio, ang pinakamatandang albularyo sa aming lugar, ang unang nagsalita. Dumating na sila, bulong niya. Simula ngayong gabi, hindi na tayo makakatakas. Ipinag-utos niyang palakasin ang mga kandado sa pinto, magpahid ng bawang sa mga bintana, at huwag kailanman bubuksan ng kahit anong pinto, kahit pa marinig namin ang tinig ng mga mahal namin sa buhay. Hindi na sila ang dati mong kakilala. Hindi na sila tao. Kinagabihan, nagkulong kaming lahat sa loob ng bahay. Ako, si Elsa, ang nakababatang kapatid ko, at si Lolo Dencio. Sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok. "Andoy, buksan mo ang pinto, anak." Nanigas ako, dahil ang tinig na iyon, ang boses na iyon, ay ang aking ina. Ang ina kong 3 taon nang patay. "Huwag kang lilingon," sigaw ni Lolo Dencio habang hinihila ako papalabas sa likod ng bahay. Nagsimula nang pumasok ang mga anino sa baryo. Narinig ko ang pagputok ng mga baril ni Kaloy at Berto. Sigaw ng mga tao. Sigaw ng mga bata. Isang halakhak mula sa dilim. Tumakbo kami papunta sa kuweba ng mga ninuno. Isang lihim na lagusan sa loob ng kagubatan. Sabi ng matatanda, dito isinilang isang sinaunang mutya. Ang tanging bagay na kayang tapusin ang lahi ng aswang. Pero hindi kami handa sa aming nakita. Dumugo ang buwan. Ang langit ay parang sinakluban ng usok. At sa harap ng kuweba, isang aninong naghihintay. Ang punong aswang ng angkan. Mataas siya. Mahaba ang mga kuko at ang kanyang mata ay tila naglalablab sa dilaw na liwanag. "Andoy," aniya habang humahakbang papalipit. "Ipasa mo sa akin ang mutya at bibigyan kita ng isang pagkakataon na mabuhay." Ngunit hindi ako umatras. Sa halip hinawakan ko ang mutya at itinapat ito sa kanya. Nagsimula siyang humalakhak. "Isang bata ang magtatapos sa amin. Hindi mo alam ang iyong nilalaro, batang alipin." At sa isang iglap, sumugod siya sa akin. Pero bago pa niya ako mahawakan, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa mutya. Mula sa loob ng aking isipan, narinig ko ang boses ni Lolo Dencio. Isang matandang orasyon na matagal nang naipasa mula sa aming lahi. Binuksan ko ang aking bibig at sinabi ang pangwakas na sumpa. "Sa ngalan ng liwanag ng ninuno, pawiin ang kadiliman sa lupang ito." Isang matinding liwanag ang bumalot sa buong kuweba. Narinig ko ang sigaw ng punong aswang at sa isang iglap, nagsimula siyang masunog mula sa loob. Isa-isang nagliyab ang balat niya hanggang sa siya ganap na naging abo at kasama niya ang buong angkan ng kanyang lahi. Sa pagsikat ng araw, tumingala ako at nakita kong bumalik na sa dati ang langit. Nawala na ang dugo sa buwan. Nang lumabas kami mula sa kuweba, nakita namin ang naiwang guho ng aming baryo.
Sa amin, 5 lang ang nakaligtas. Si Elsa, ako, si Berto, si Kaloy at ang anak ni Ramon. Naglakad kami palayo mula sa San Sebastian. Hindi na kami lumingon. At sa hangin narinig ko ang huling bulong ni Lolo Dencio. Huwag kayong babalik. 5 araw na ang lumipas mula nang lisanin namin ang San Sebastian. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos matanggap ang lahat ng nangyari. Hindi mawala sa isipan ko ang sigaw ng mga taong nilapa. Ang mukha ni Lolo Dencio bago siya nawala sa gitna ng apoy at ang huling tinig na bumulong sa hangin, huwag kayong babalik. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kami ni Elsa, Berto, Kaloy at ang anak ni Ramon ay patuloy na naglalakbay. Tinatahak ang mapanganib na kagubatan ng norte. Ang plano ay makahanap ng panibagong tahanan, isang baryo na handang tumanggap sa amin. Pero may isang problema. Hindi kami nag-iisa sa kagubatan. May sumusunod sa amin. Andoy, mahinang bulong ni Berto habang naglalakad kami sa makapal na talahiban. Nararamdaman mo rin ba? Tumangulang ako. Mula pa kagabi, may anino na sa aming paligid. Hindi ito tao. Hindi ito hayop. Hindi ito basta gutom na hayop na nag-aabang ng biktima. Ito ay isa sa kanila. Mga aswang. Mula nang gamitin ko ang mutya, pakiramdam ko ay nagbago ang katawan ko. Mas ramdam ko ang presensya nila. Mas alam ko kung nasaan sila kahit hindi ko nakikita. At ngayon ramdam kong mas marami silang nasa paligid. Bigla lumundag si Kaloy. Hinila si Elsa at tinakpan ang kanyang bibig. Huwag kang sisigaw, bulong niya, sa taas ng puno. Mabilis kaming nagtinginan sa taas ng mga puno. Sa ibabaw ng isang balete, may naksabit na isang nilalang. Mahaba ang kuko, may itim na butas-butas na balat at isang pares ng mapulang mata na kumikinang sa dilim. Isang sigbin. Nakangiti ito, waring nag-aabang. Tapos nagsalita ito sa boses na hindi tao. Nandito pa rin kayo. Hindi ba't sinabi ng matanda na huwag nang bumalik? Nanginginig ang laman ko. Paano ito nalaman ang boses ni Lolo Dencio? At bago pa kami makagalaw, biglang lumundag ang sigbin, pababa, papunta sa amin. Mabilis akong bumunot ng itak, ngunit mas mabilis si Kaloy. Isang malakas na palo ng kanyang kampilan ang dumiretso sa liig ng sigbin. Ngunit hindi ito namatay. Sa halip bumalik lang ito sa kanyang pwesto at hinaplos ang sariling sugat, na agad na nagsara na parang wala lang nangyari. Wala kayong laban sa amin. Anito habang lumalapit pa, pero hawak ko pa rin ang mutya. At sa sandaling angat ko ito, biglang umatras ang sigbin. Napasigaw ito, tila nasusunog ang balat. Napatingin ito sa akin ng matalim, waring nagdadalawang isip kung aatake o tatakbo. Ngunit bago ito makapagdesisyon, biglang nagsimula ang isang bagay na mas nakakatakot. Narinig namin ang isang alulong, isang malalim, mabagal, nakakayanig ng laman, at kasunod ng alulong, biglang dumilim ang langit. Takbo! Sigaw ko. Nagsimulang umulan ng malakas. Bumagsak ang mga patak ng tubig na tila may halong dugo. Nagsimula kaming tumakbo, pero biglang lumitaw sa harapan namin ang isa pang nilalang. Mas malaki, mas matangkad, at mas nakakatakot kaysa sa sigbin. Isang amalanhig. Isang bangkay na hindi lubusang namatay. Isang nilalang na hindi maaaring tumakbo, ngunit hindi rin tumitigil sa paghabol. Tinitigan kami ito ng malalim at sa isang iglap, sumugod ito. Bago pa nito maabot si Berto, mabilis akong lumuhod sa lupa at pinindot ang mutya sa aking palad. Narinig ko ang lumang orasyon ni Lolo Dencio sa aking isipan. Sa ngalan ng liwanag, wasakin ang sumpang ito. Sumabog ang isang bughaw na liwanag mula sa aking kamay. Tumama sa nilalang at isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa hangin. Nagliyab ang balat nito. Lumakas ang pagsigaw nito hanggang sa bigla itong bumagsak sa lupa. Wala nang buhay. Humihingal akong bumagsak sa lupa. Nanginginig ang buong katawan ko. Napatay ko iyon, pero mas lalong lumakas ang alulong sa malayo. At sa di kalayuan, anino ng higit pa sa 10 nilalang ang unti